Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po yung mga kapatid na nasa Paisawan, Magakpataan. Ngayon po ay nagdadaos po sila ng kanilang gawain. Binabati ko po ang mga kapatid sa baba, mga senior citizens natin. Ngayon din, kayong lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, ihanda mo po ang puso ng iyong mga anak sa loob at labas ng bahay-sambahang ito. Naway tanggapin ang iyong mensahe ng taos-puso. Pag-isahin mo kaming lahat sa iyong pag-ibig, kalinga at katotohanan. Lord, shield me with from distractions and grant courage to proclaim your truth boldly today. Puspasin mo po ako ng iyong espiritu at gabayan sa aking pagsalita. Ingatan mo ako sa pagbabahagi ng iyong mensahe at panatilihin umaasa lamang sa iyong lakas, karunungan at pagpapala. Sinasaway ko rin ang anumang pagtatangka ng kaaway na salungatin at lituhin ang isipan ng mga nakikinig. Sa halip ay paglinawin mo, Panginoon, ang pangunawa ng mga makikinig. Baguhin mo ang aming mga pag-iisip at buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa pribilehiyong maibahagi ito sa lahat. May your will be done. All glory, honor, and praise be yours. Ito po ang aking panalangin sa pangkapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hindi po muli natin purihin ang ating Panginoon. Hindi po, Okay. Alam nyo, ngayong araw na ito, opisyal na po na pumasok na tayo sa panahon ng Kapaskuhan. Okay? Marami pong mga bagay na inihahanda ang mga tao ngayong magpapasko. Alam naman natin yan. Ang mga tao po ay nakakaramdam ng pagkabalisa at inaalala kasi nila yung mga bagay na kailangan nila, na ihahanda nila bago po dumating ang araw ng Pasko. At tunayan, sinimula ng maghanda ng karamihan ng listahan ng kanilang mga bibilihin tulad ng mga regalo para sa pamilya at kaibigan. Bumibili rin sila ng mga gift wrapper at mga baterya. Sinihahanda nila at ilalabas yung kanilang matagal nang nilulumot na Christmas tree at magpaplano na ng mga lutuin sa Noche Buena. Isiset up na po ang Christmas light at yung mga iba pang mga dekorasyon. At siyempre pa, bibili po ng pamasko para sa mga inaanak. Yung iba naman pwedeng magtago na lang. Paplanuhin ang kanilang itinerary sa araw ng Pasko at yung iba naman magbabalot ng regalo. At marami rin ang maghahanda para sa Medianoche at Noche Buena at iba pa. Ang pagdiriwang ng mga pista opisyal na ito ay karaniwang katangian na ng maraming relihiyon. Ang Judaismo at Islam ay maraming mga araw ng kapistahan at holidays. Ang Katolisismo at Protestantismo ay kilala sa kanilang mga pista opisyal tulad ng Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, at talagang sineselebrate nila ang mga okasyong ganito. Sa kabilang banda, ang mga pista opisyal ng Kristiyano sa Bagong Tipan ay kapansin-pansing wala. Wala kang mababasa, wala kang makikita, walang pagdiriwang. No celebration. Ngunit ang mga tao ay nagtitipon sa araw ng Panginoon, upang siyempre ipagdiwang ang banal na hapunan. Mapapansin din po natin na walang anumang record ng pagdiriwang ng anumang holiday tulad ng Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, Kwaresma, at iba pa sa bagong tipang simbahan. Nakapagtataka nga kung bakit sumulpot ang Kapaskuhang ito sa ating bayan, gayong ang mga unang tipang mananampalataya ay hindi po nagdaos ng ganitong mga gawain. Katunayan, ang mga tunay na Kristiyano ay binibigyan po ng babala ng Apostol Pablo
nagpaalala siya tungkol sa mga bagay na ito at hindi talaga ito dapat na ginagawa ng mga tao at maintindihan natin kung bakit hindi. No? Okay na? Sa mga tweet, no? Nagpaalala siya tungkol sa mga bagay na nagaganap. At ang sabi niya sa mga taga-Kolosas sa 2:16 hanggang 17, ganito po ang mababasa natin. Kaya huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Yun ang maliwanag na sinabi ng Apostol Pablo. No? Ito pa ang ilan sa kanyang mga paalala mula rin sa Galacia naman, 4 sa 10 hanggang 11. Sabi niya, may itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala kong baka masayang o nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Yun ang worry ng apostol na ito, no? Na baka lamang masayang yung mga pagpapagal niya sa lahat ng mga Kristiyano. No? Maaaring magtaka tayo tungkol sa bagong tipang simbahan at mga nagaganap na kapistahan. Halimbawa, bakit nga po hindi pinagdiriwang ng bagong tipang simbahan? No? Ang gayong mga pista opisyal, dapat sila yung mauuna niyan eh. No? Bakit naabahala si Apostol Pablo sa mga ginagawang pagdiriwang ng mga tao, lalo nga sa panahon ngayon? Meron ba mga pangyayari kung saan maaaring ipagdiwang ng mga Kristiyano, mga relihiyosong kapistahang ginagawa sa kasalukuyan? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga sa paksang may pamagat na The Danger of Religious Holidays. No? Focus tayo, no, sa pag-aaral ngayon. No? At upang masagot ang mga tanong na ito, ang mabuti basahin natin mamaya ang sinasabi ng Aklat ng Galacia upang lalo tayong matuto. Bakit po? Because Roman number 1, they can endanger our liberty in Christ. No? May mga espiritual na panganib na hindi natin namamalaya na nag-aanganap sa kapaligiran. Halimbawa, yung pong idolatry, no? Maaaring mahulog tayo dito. Sobra kasi ang pagbibigay diin sa mga ritual, simbolo o tradisyon kaysa sa tunay na pagsamba sa Diyos. Napansin niyo ba yun? Ba't pagdating ng Christmas parang buhos lahat, no? Pagkatapos na wala na naman, no? Ha? Pwede din tayong mahulog sa legalismo, nakatuon sa mga tuntunin at regulasyon sa halip na tunay na pananampalataya. Come to think of it, no? Yung syncretism, ano ba yun? Ito yung inihalong mga gawain ng pagano sa spiritual na pananampalataya. Kaya yung spirituality ng Kristiyano ngayon, nahaluan na po ng matabang na po eh. Magulo na rin eh, no? Meron pa, ang maaari pang kahulugan niya na yung spiritual neglect o umaasa sa mga ritual sa halip na linangin ang isang personal na relasyon sa Diyos. Pagbutihin yung relasyon sa Diyos, yun ang dapat sikapin ng mga tao. No? So ano naman ang maaaring ibubungan na panganib ng salipunan ng aking mga sinasabing ito? Unang-una, magkakaroon ng exclusivity. No? Lumilikha ito ng division sa pagitan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Yan nga yung dahilan kung ba't kami nagkahiwalay ng grupo ko eh, no? Kasi sila, gusto nila ang church, lalagyan lang kung ano-ano, mga palam. Wala namang ibig kasi sabihin yun eh. Sana ilagay natin yung may kahulugan talaga, no? Ano pa? Paghusga o pagkondena sa mga may magkakaibang paniniwala. Nagiging culturally insensitive tayo. Pagwawalang bahala sa magkakaibang tradisyon at gawi. Pumasok din yung commercialization, no? Inuuna ang materialismo kaysa sa mga bagay na spiritual na mahalaga, no? So dapat nating maunawaan na ang mga gawain ng lumang tipan, yung lumang tipan ay naglalarawan lamang po sa mga bagay na darating at yun yung pagdating ni Kristo at dumating na nga, no? Ang mga mananampalataya ay hindi nakatali sa mga tuntuning legal, no?
Unahin natin ang kaugnayan kay Kristo kaysa sa panlabas na mga pagdiriwang. In fact, ang sabi po ng aklat, letter A, they are weak and beggarly elements of religion. Bakit po sinabi ito? Tinukoy ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga tradisyon, ritual at seremonya, tulad ng matatagpuan po natin sa Judaismo at Paganismo. Tinukoy niya rito ang mga taong lumabas at nakalaya na sa paganismo. Yung mga dating pagans, no, lumabas sila, they were Christianized. Nakalaya na po sila. Sila yung mga taong ganito sinasabi sa kanila ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4, verse 8 and 9. Ganito ang pagkakasabi ni Apostol. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Amen po ba? Amen. Di ba? Lahat naman tayo di ba? Yumuyukod tayo. Sinasawsaw natin kamay natin sa may patisan. Tapos mag-aantanda tayo. Tapos di ba? Ano sabi sumunod? Ngunit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Totoo po yun, no? Kung maalala nyo, historically, ang mga sinaunang Pilipino ay hindi naman lumaki sa mga kapistahang tulad ng nakaugalian natin ngayon Wala nung araw yan, no? Dati, wala namang Pasko sa atin. Katunayan, ang mga kaugaliang ito ay dinala sa atin ng bansang sumakop sa atin noong 1565. 1565, na dumating sa mga isla ang mananakop na Espanyol na si Miguel Lopez de Legazpi. Ito po ang humubog sa pagdiriwang ng Pasko ng kulturang Pilipino. Hindi po Pilipino yan. No? Dinala nila yan. No? So, ang mga nabanggit na mga kaugalian ang umalipin sa atin noong hanggang ngayon. No? Mabuti ba ito? Hindi po. Halimbawa, yung idinadaos natin Pasko tuwing papasok ang buwan ng Disyembre ay naghahatid po ng division sa tao. Ang mabuti, magtanong tayo mabuti. Ano ba binubungan nito? Pumunta ka nga sa mall. Makikita mo sa mall makita mo yung mga anak ng mayayaman, yung mga taong may pera, ang gaganda ng suot, pero puntahan mo, tingnan mo, yung mga mahihirap, makita mo, ibang-iba talaga, magkakaroon ng pagkakaiba talaga ang buhay ng tao. Para bang, alam mo, ang tanong nga nagmula ba ito sa Biblia o sa paganismo? So ano ba ang tunay na pinagmula ni Santa Claus? Bakit may mistletoe? Yung mistletoe, alam niyo, yung nilalagay sa ulo ng magnobya. Tapos mamaya maghahalikan sila at magsasama na raw sila forever and ever, no? Bakit may Christmas tree? At ang kaugalian ng exchange gifts, saan ba naggaling yung mga yan? Nariyan din ang caroling, ang Noche Buena at Medianoche. Simbang madaling araw o simbang puto bumbong na nagsisimula tuwing 12 ng Disyembre. Ang parol na hugis ng bituin na sumasagisag daw sa bituing tumatanglaw sa bilen. Mali po Hindi po sa bilin tumatanglaw yung bituin, kundi sa bahay ni na Maria. Basahin niyo yung Bible. No? Mali, di ba? So, ang tatlong haring mago na sina Melchor, Gaspar at Baltasar. Saan ang galing ang pangalang ito? Bakit tayo niloloko? No? Ang tatlo, di ba? Walang tatlong hari na nagkaloob ng regalo kay Jesus. Wala kayong mababasang tatlong hari na naghandog ng regalo? Tatlong hari? Wala po. No? Dinagdag nila ito no? Napakagaling mag-imbento nito mga taon to. No? Walang nakasulat na ganyan sa Biblia. Ngayon, katutubo ba ang mga ito sa Pilipino? Saan ang galing ito? Kung hindi, bakit isinangkot pati ang pangalan ni Kristo sa Pasko? Naroon ba siya sa Pasko? Bakit isinama si Kristo sa mga gawaing pagano? Bawat taon pagkatapos ng Thanksgiving, karamihan sa mga tao ay nakatuon na sa Pasko. Ito kasi yung panahon kung saan nakafocus sila sa mga paghahanda at kasiyahan. After all, ang sabi nga nila, it's Christmas season daw. Christmas. Sinangkot lang yung pangalan ni Christ, kaya ginawang Christmas. Ang labo, di ba? Gising na ba kayo? Nakita niyo ba yung mga pandaraya?
Tapos tayo naman, sunod tayo ng sunod. Mukhang masaya kasi, no? Masok ka sa SM ngayon. Ang tindi ng mga Christmas tree, flickering lights, at saka yung tindi ng ng ta-di-da-dan-tan-tan-tan-tan. Di ba? Katulad po na sinabi ni Apostol Pablo sa kababasa nating talata kanina, sino ang maliwanag na hinihimok ng mga tuntuning ito na obserbahan ang mga elemento ng Judaismo at mga pagano? Hindi ba yung mga taong malaya na, yun ang ina-address niyan eh. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 4:11, nag-aalala kung baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Kasi natutunan na natin yung tamang landas eh. Yung tamang pananampalataya eh. Nangangamba si Apostol Pablo na baka bumalik tayo sa legalismo dahil muling isasina sa buhay natin ang mga kapistahan at tradisyon ng mga Hudyo at pagano. No? So, baka kasi malimutan natin na ang sakripisyo ni Kristo ang nagpalaya sa atin mula sa mga gawaing nakatali sa batas. Hindi ba? Partikular na binanggit ng apostol ang tungkol sa mga gawaing ito na matatagpuan natin sa batas ni Moises. Katunayan, they are described as weak and beggarly elements. Wala kasing kapangyarihang magligtas ng kaluluwa ang mga tradisyong ito o bigyan ng katwiran ang mga makasalanan. Kaya hindi natin masisisi si Apostol Pablo sa kanyang paninindigan. At tingnan natin ang sinabi pa niya sa Galatia 4:9. Ano sabi niya? Ngunit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Hindi na kasi nag-iisip ang mga Pilipino eh. Wala akong pakialam sa mga ibang mga tao, sa mga ibang lahi. Ang intindi ko yung lahi ko, no? Bakit nga ba tayo nalaglag dyan? Ano? Oo nga naman, di ba? Pumunta kayo ngayon sa SM Mall, SM, at mapapansin nyo ang mga naglalaki ang Christmas tree at mga kumukuti-kutitap na mga ilaw na parang bang nasa iba kang dimension. Alam mo ba yun? Uy, parang iba. Di ba ang layo ng katotohanan ng buhay? Para ka nasa fantasy land. No? Pag uwi mo sa bagong baryo, makikita mo ang nagsusumigaw ng katotohanan. Back to reality ka, no? Di ba? Pagkagaling mo kasi ron, ibang mood mo eh, ibang dating. Pero pagdating mo sa looban, sisigawan yung mga tao, ang ingay, no? Nagmumurahan yung mga bata. No? Christmas. Sabi po, ganito po paalala ni Apostol Pablo sa mga malaya na, no? Sino po ba malaya na? Amen. Sabi niya sa mga malaya na sa Colossus 2:20 hanggang 23, tingnan nyo. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng, huwag hahawak nito, huwag titikim yan, huwag gagalawin iyon. Diablo, no? Ayaw niya mapakinggan niyo yung katotohanan. No? Gumagawa siya ng paraan. No? Ano pa sabi sa verse 22? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos ka pag ginagamit. Kita niyo, utos na katuruan lamang ng tao. Ano pa sabi sa 23? Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganung uri ng pagsamba at ang ganung pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. No? Kita niyo po yun? Hindi siya makapagbibigay ng tunay na espiritual na kayamanan, no? Itong mga bagay na binabanggit dito na kinagigiliwan ng mga tao. Laman lamang po ang piniplis nito, no? Lahat ng... Sa kabila nito, ang sabi niya po sa Efeso 1:3, sabi ni Apostol Pablo, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Amen? Ayan ang tingnan natin. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung dapat tingnan natin. No? Sa halip na tumutok tayo sa panahon ng Kapaskuhan at maghanap ng mga regalo, di ba?
Minsan nga makikita mo sa mga office, nakatatawa ako no? Pagka nag-exchange gift. Di ba pag dampot mo ng regalo sa'yo, kinakalog pa oh. Saka tinitimbang kung mabigat o magaang. Ay, panyo lang ito. Ay, ba yan? Pagka mabigat, oh, ano to? Baso. Di ba niyo napansin nyo? Natatawa kayo, no? Kasi alam na alam ninyo. Exchange gift, ano? Di ba? Ang laki na binigay ko sa kanya, sa akin, bumalik, malit lang. Kaplastic yan eh. Di ba? Di ba? So, ipinapaalala ni Apostol na dati silang alipin ng mga Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Itong mga taong to, dating alipin ng mga Diyos-Diyosan. So, binigyan diin niya na ang mga anak na ngayon ay mga anak na sila ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, nagbabala siya laban sa muling pagbabalik nila sa dating gawi. Kasi dati doon sila lang galing eh. No? Ngayon, malaya ka na. Ba't ka babalik na naman dyan, no? O tayo man ay malaya na kay Kristo, ang mga mananampalataya hindi na nakatali sa batas. Mag-ingat tayo sapagkat malaki ang panganib sa mga ito. Ang akala kasi ng iba, harmless ito at walang panganib. No? Ang pagbabalik sa mga dating nakaugalian, ang sisira sa ating pananampalataya. Pagtuunan natin ng pansin ang pananampalataya, unahin ang kaugnayan kay Kristo kaysa sa panlabas ng mga pangdiriwang. No? Yun ang tingnan natin. No? Halimbawa, dati ako makasalanan. Hindi ako mabuting tao. Maraming tao ang, siyempre, ang katulad ko rin. No? Pero nung makilala ko si Kristo, at sabi nga ni Pablo, siya pa yung unang lumapit sa atin, siya pa unang tumawag sa atin, binago niya yung buhay natin. Yung mga bisyo natin, yung mga dating kalokohan natin nung araw, hindi na natin gagawin yun. Kasi nilinis na tayo ng Panginoon. Ang pinalinis sa atin ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Nilinis na tayo, malaya na tayo. Ibig sabihin, clean ka na. You are now separated for the kingdom of God. O tapos ngayon, babalik ka na naman, anong gusto mo? Get mo yun? Balik ka ulit sa sugalan, balik ka ulit sa mga inuman. Di ba? Kaya nga, ayon sa aklat ng Hebreo, sa 9:9-10, ito sabi. Ano sabi? Simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauuko lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Itong mga religious days na ito, no, tulad ng ibang mga elemento ng batas ni Moises, ay mga ordinansang karnal, no, na kailangan palitan ng spiritual na anyo ng pagsamba. Kaya binanggit kita nyo, yung paglilinis nila, nauuko lamang saan? Sa pagkain at inumin. Wala ho siyang kinalaman sa mga espiritual na bagay. Mga alituntuning panlabas na iiral. Pero babaguhin ng Diyos yun at dumating na nga. Kaya nga nakalaya tayo eh. No? Kaya makikita natin, itong mga batas ni Moises ay mga ordinansang karnal, no? Na kailangan palitan ng espiritual. At ito sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 4:20-24. Ano sabi niya? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Nangyari na po ngayon yan. Sumasamba tayo, wala naman tayo sa Jerusalem eh. Naintindihan niyo ba? Nandito tayo sa May Lord's Temple sa Caloocan, Don Vicente Ang. Totoo yung sinasabi ni Jesus. Ano ba sabi niya sa 22? Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kita niyo?
Paano ang pagsamba ang gagawin mo? Nasasamba niyo ba si Christ sa pamamagitan ng Christmas? Sa pamamagitan ng exchange gift? Sa pamamagitan ng mga pagkain, inumin? Doon ba tayo? Nakapokus ba tayo kay Jesus o nakapokus tayo sa mga gusto nating gawin? Yun laman natin. Di ba? Yun ang gusto natin. Tapos isasangkot pa natin yung pangalan ni Jesus sa Kapaskuhan. They are weak and beggarly elements of religion. Ano pa? Letter B. They can bring one into bondage. Balikan na naman ulit yan. Hindi malayo mangyari na ang mga pinalaya na ni Kristo ay muling magbalik sa pagkaalipin. Baka may bumabalik na nga sa inyo eh. Di ba? Sabi po sa Galatia 3:23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng kautusan hanggang sa pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo kung paano nagsilbing tagapag-alaga o tagapagturo ang kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalataya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ipinakita ng kautusan ang pagiging makasalanan ng sangkatauhan na tumutukoy sa pangangailangan ng isang tagapagligtas. Ang pananampalataya kay Kristo ang humalili sa pagsunod sa kautusan para sa kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil sa kautusan. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun po yun. Ano pa sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 4:3? Gayon din naman, noong hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. Kaya ngayon nagki-carry over pa eh. No? Ipinadala po ng Ama ang kanyang anak sa layuning ito. So basahin po natin na sinasabi pa ni Apostol Pablo sa Galatia 4:4 hanggang 5. Sabi niya, ngunit na sumapit at dakdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. So tayo nga po ay mga naging anak na ng Diyos at hindi lamang naging mga anak ng Diyos kundi mga tagapagmana pa. Maraming Christian di alam yan eh. Hindi niya alam na nung siya nakipag-isa kay Kristo, siya po ay isang kasama na sa tagapagmana. Yung, ang nagsabi po niyan, ang Diyos mismo. Ang Biblia mismo. No? Sabi po ng Galatians chapter 4, verse 6 and 7, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Amen? Naintindihan niyo ba to? Kailangan maintindihan natin yung binabasa natin. No. Yan po sinasabi ng aklat. Hindi po pastor may gawa niyan. Hindi na kayo alipin kundi anak. At dahil kayo anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Ako siguradong hindi pera yon. No? Ang paggunita ng mga relihiyosong kapistahan at lahat ng kauri nito ay maaari pong magbalik sa atin, maaari magdala sa atin sa muli sa pagkaalipin. Ang Pasko, no, gaya ng iniisip ng karamihan, ay isang kahangahangang panahon daw. Nakatuon daw sa pagbibigayan, nagbabatian ng mga magkakagalit at magkakaaway. Pagka-Pasko, pagkatapos ng Pasko, away ulit. Masasayang tugtugin at mga dekorasyon, kainang umaatikabo, mga awiting pamasko pagsapit ng Burr Month, at maalala niyo si Jose Marician. Diba? Siya ang unang lalabas dyan eh. No? At ang lahat ng mga ito ay supposedly nakasentro sa pagsamba kay Kristo, kaya tinuturo ng Biblia na gawin natin to. Tama? Mali po. Hindi ito tinuturo ng Bible.
Wala pong inuturo ang Biblia tungkol dyan. Let's go to Roman number 2. What? They can endanger our salvation in Christ. Ba't magkadikit yun? No? Ano ang maring mangyari? Letter A, apostasy is possible. Magugulat kayo, alam niyo, hindi niyo namamalayan yan, nag-apostatize na kayo. Nakikita ko yan maski sa mga kabataan ngayon. Kitang-kita ko yan, mga Christian. Kunyari, Christian lang sila eh. Hindi naman talaga sila Christian. Maingat tayo, dapat maingat. Yung mga nakakilala kasi sa Diyos, iba na. Iba na yan. May sabihin, hindi naman talagang bagong-bago na, no? Pero makikita mo, may mga ipinagbago talaga. Yung mga batang maharot, makukulit, magugulo, at sasabihin nila, Christian nila, nakakahiya sila. Binibigyan ng kahihiyan ng pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya mag-iingat tayo, pag sinabi natin Christian tayo, tingnan natin yung life natin. Chismosa naman pala tayo. Magaling tayo manira ng ibang tao. Tapos sabihin mo, Christian ka. Ang galing mo, pagka walang tao, walang nakakarinig eh. Ano po yan, laman pa rin ng Kristyanismo yan hanggang ngayon eh. Hindi pa nasusupil yung mga espiritong yan eh. Napakasamang espiritu niyan. Galit. Galit sa kapwa niya. Kasi alam niya hindi makalusot yung kalokohan niya sa kapwa niya, kaya galit siya. Ganun po yan, no? Kaya yung apostasy, posibleng mangyari yan. Kahit na 30 taong ka ng Kristiyano, pwede kang bumalik dyan. No, ha? Oh. Una, kasi kung hindi, bakit nangangamba si Apostol Pablo? Nagdududa siya sa kanilang kondisyon. Kaninong kondisyon? Kondisyon ng mga Kristiyano. No? Kasi karamihan sa mga tao, hindi nag-iisip kung bakit sila naniniwala at kung bakit nila ginagawa ang mga gawain ito. Naninirahan tayo sa sanlibutan na may iba't ibang mga kaugalian. Subalit, kakaunti ang naghahanap ng katotohanan upang maunawaan ang pinagmulan ng mga bagay na ating pinaniniwalaan. Ano? Basta tinatanggap na lang natin ang mga ito nang hindi nagtatanong man lang. Ginagaya natin kung ano ang ginagawa ng karamihan dahil madali ito at natural. Walang struggle kasi. Alam mo yung paggawa ng hindi mabuti, madali lang yan eh. Ulitin ko po, no? Ako po ay lumaki sa pamilya na nagdiriwang din po ng Pasko. Nagsi-celebrate kami nung araw. Bata pa ako. At ito po isang napakalaking okasyon sa amin bawat taon. No? Tuwing sasapit ang December 24, no? Lalong tumataas yung excitement naming mga bata. Kami magkakapatid habang lumilipas po yung bawat minuto. Yung iba, kami nga, minsan nagka-countdown pa nga kami. No? Yung tiya ko si Nene, naghahanda pa ng brewed coffee para kay Santa. Brewed coffee para kay Santa. Iniisip ko, bakit kaya alam niya na gusto ni Santa ng brewed coffee? Ako naman, nagsasabit ako ng medyas bago matulog. Nang naririnig mo eh. Dating si Santa, magpakabait kayo, ha? Be good, Santa is coming to town. Di ba? Ang gamit ko pong medyas, yung medyas ng Boy Scout. Para mahaba. Di ba? Hindi ako makatulog at naiinip ako sa pagdating ng umaga kasi nananabik ako makita kung ano ang dalang regalo sa akin ni Santa. Na-discover ko na yung laman pala ng medyas, si Nene pala ang naglalagay ng mga regalo. Naglolokohan lang kami. Ito yun. Kasi pinamumulat sa mga bata yun eh, no? Kaya bata pa lang, binibigyan mo na ng kasinungalingan yung anak mo. Pero mo sabi, magpakabait ka, dating si Santa ha? Mama talaga? Oo. Saan si dating? Saan si dadaan? Sa Kisame. Di ba? Yung mga bata naman, asang-asa na talagang darating si Santa. Kaya pag nakita nila sa mall si Santa, picture taking kagad eh, di ba? Masisisi ba natin si Apostol Pablo kung bakit siya nag-aalala? Ulitin ko po, Galatia 4:11. Nag-aalala akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Ano pa sabi niya sa verse 20? Sabi niya, sana'y kasama ko ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita sapagkat talaga nag-aalala ako tungkol sa inyo. Ina-address niya yung mga Christian na malaya na. Kasi nga baka, alam niya na, baka biglang, no? So maingat natin saliksikin ang ugat ng Pasko, no? Tingnan natin kung bakit sinusunod ng mga tao ang tradisyong ito, no?
Bakit ito ginagawa tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre? So, di ba? So we must remember that the New Testament church never observed Christmas holiday. Wala po talaga. Balikan nyo. Tingnan nyo po yung mga aklat ninyo. No? No? Matutuklasan natin ang mga pangyayari mula sa kasaysayan na kung ating pagsasama-samahin, makakabutay ng isang larawan. Iwasan natin yung assumptions at tanggapin lamang natin kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan. Huwag tayong matakot sa katotohanan kasi yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Huwag tayong matakot doon. Ay, wala na palang Santa. Yung gano'n, di ba? No? Pambihira naman. No? Kailangan maging aware tayo sa posibilidad na mahulog tayo sa apostasiya. Kaya ang ginagawa ni Apostol Pablo ay, sulat siya sa Corinto, sa 9:27, sabi niya, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kung mangaral sa iba. Ito ang mahirap sa Christian ka na, no? Pagka Christian ka na, magpo-fall out ka. Alam mo yun? Nandoon ka sa karera, papunta ka na sa finish line, dahil ang daming mga kung anong abala sa buhay mo na hindi naman nakakatulong sa spiritual life mo, naiwan ka. Hindi ka na nakatawid. Maraming ganyan. Ngayon pa lang, ang dami na naiwan. Pinag-uusapan natin ng kapatid kanina, kaming magkapatid, nag-uusap kami kanina. Isang church na po yung nawala sa church na ito. Bakit po? Sa tingin nyo, ano kayang dahilan? Bakit sila hindi na natili sa pananampalataya? Kasi ang lakas po ng attraction eh. May magnet po yung kabila. Alam niyo yun? Sisirain yan yung spiritual life sa buhay mo. Akala mo, okay ka pa. Di ba niyo napansin nyo, pagka nawalaan ka ng 1 linggo sa church, pagpasok mo parang kang estranghero dito, parang you feel like a stranger. Naku, ano nangyari? Parang nahiya ka pagpasok mo sa pintuan. Ano na kaya nangyari? 1 linggo ako nawala. Ano niyo po yun? Sanayin natin at supilin natin yung ating katawan. Hindi pwedeng ganon. The Bible teaches that a believer can fall from grace. No? Basahin natin ang paalala sa Hebreo 12:15, unang bahagi. Ano sabi? Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Pastor, posible po bang tumalikod ng isang taong iniibig ng Diyos? Pwede po yan. Mangyayari po yan. Huwag kang umattend ng church, malayo ka na. Huwag ka na makinig sa mga pag-aaral dito, malayo ka na. Sundin mo lahat yung takbo ng gusto mo, sige. Sabi nga nila, paano ba nakakarating ang tao sa impyerno? Madali lang, wala kang gagawin. Pupunta ka na impyerno. Yung Christian, meron. Gagawin mo talaga, talagang mag-e-effort ka para makarating ka sa langit. Yung impyerno, wala pong ka-effort yan eh. Pabayaan mo lang yung buhay mo, okay na yan. Ano nyo? No? May babala din ang ating Panginoon Kristo sa mga nakipag-isa na sa Kanya. Sino sa inyo nakipag-isa na kay Kristo? Amen? Basahin natin sa 1 Kings 8. Ano sabi niya? Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Di impyerno ka. Kita mo yun? Sino daw yun? Yung hindi nananatili sa Kanya. Tanong mo sarili mo kung nandiyan ka pa. Nananatili ka ba sa Panginoon? Ito naman ang paalala ni Apostol Pedro sa 2:20 hanggang 22. Anong sabi niya? Masakit po ito, pakinggan nyo. Nakaiwas na sana sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ayun. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid, kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila, ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso. Matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na. At ito naman baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Ang ganda ng halimbawang ibinigay ni Apostol Pedro. Totoong-totoo po yan. Totoong-totoo po yan. Kaya kung di ka maingat, ay nako, wala kang ginagawa dito kundi umattend lang, hindi naman nakikinig, inaasikaso yung cellphone,
kung ano-ano. Ay, naku kapatid, sayang ang panahon mo. Diba? Nagpunta ka pa. Saan nag-cellphone ka na lang sa bahay? Di ba? Biro mo, itong mga mensaheng dinideliver sa inyo, pinag-aaralan to, inuuri ito, nire-research ito, tinignan mo yung magkakabilang kampo, nililinaw mo, nilalabas mo, kinakatas mo yung katotohanan, tapos hindi ka makikinig. Meron pa, sa 2 Pedro pa rin, 3:17-18, ano sabi? Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod sa batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. No? Kung tayo po ay nagsasagawa ng mga relihiyosong pagdiriwang batay sa batas ni Moises dahil gusto nating maligtas, pagka nangyari yun, nahulog na tayo mula sa biyaya. We fall from grace. Ganyan mismo sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa 5:4. Ano sabi niya? Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Kita mo yan? Ito yan. Masamang epekto niyan. At ang effect niyan ay nakakahawa. At kung pupunta mo yung letter B, worship can be in vain. Wala nang kabuluhan pa yan. Pati pagsamba mo, pati lahat. No? Tatanungin ko po kayo, napaparangalan ba natin ang Diyos at si Kristo sa pamamagitan ng Pasko? Sa tingin niyo, proud ang Diyos sa ginagawa ng tao? Uy, sineselebrate nila tayo. Come on, kailan nangyari yun? I don't think so. Ang pinakapangkaraniwang justification na marinig natin tungkol sa Pasko ay sa paraang ito daw, napaparangalan nila si Kristo. Ang problema, hindi tinatanggap ng Diyos ito. Wala po, wala sa Bible yan, hindi sinasabi sa Bible yan. Katunayan, paglabag ito sa kanyang kautusan. You know what? Keeping Christmas dishonors Christ. Itinuturing ng Diyos na kasuklam-suklam ang lahat ng tungkol dito. Malalaman natin ito kung bakit. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, ano sabi niya? Sabi niya, 15:9, Mateo. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ganun po yan. Salamat nga, nagkaroon ng church dito na sa Caloocan na ang pangalan Lord's Temple. Dati nagsisimba tayo sa church. Anong ginagawa natin sa mga simbahan? Anong inaabangan natin doon? Di ba? Lalo sa mga may edad na rito. Di ba? Kayo, pupunta ng church kunyari, kasama yung mga nililigawan nyo. Kunyari, aalalahin nyo. Pero totoo, wala naman yung diwa ninyo sa pagsamba. No? Kaya nagagalit ang Panginoon dito sa mga ganyang mga asal. Sinabi niya yan sa Mateo 15:3-8, basahin natin. Ano sabi niya? Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina at ang sinaunang lumait at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit tinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa iyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. No? Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Yan ang sentiment ng Hebreo. O, biro mo yun? Kunyari, papuri-puri, pasamba-samba, hindi naman totoo. Sumasamba ka sa Diyos, may kinikim-kim kang galit sa puso mo. Nakita niyo yun? Hanggang ngayon, di nawawala. No? Sumasamba ka sa Diyos, pero ang galing mong manira ng buhay ng tao. Buhay pa yung tao, pinapatay mo na.
Nangyayari po ba yun? Di ba? Kaya nga, kung gagawin natin yung mga relihiyosong tradisyon na ginagawa ng tao, walang kabuluhan po yung pagsambang iaalay natin sa Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos yan. Kahit na kumanta ka ng kumanta na maghapon dito. Tandaan po ninyo yun, huwag niyong kakalimutan yun. Hindi natin maluloko ang Diyos. Sa oras na to, alam ng Diyos kung nakikinig ka. Alam ng Diyos kung pumapasok yung mensahe sa puso mo. At alam ng Diyos kung pinapahalagan mo ang mensaheng yan. Hindi mo pwedeng taguan yan, takasan. No, you cannot. Alam niyo ba yun? Kaya nga, marahil ay makikita natin kung bakit ang pagdiriwang na nabanggit ay isang malaking pag-aalala kay Apostol Pablo. Punta natin yung Roma number 3. Circumstances in which they might be observed. No? Letter A, on an individual basis. Ito, pakinggan niyo mabuti ito. No? Pakinggan niyo mabuti ito. No? Ganito yun. Binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa pag-oobserba ng isang araw kaysa sa iba. No? Basahin natin yung Roma 14, 5 and 6. Tingnan natin, ha? May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. May nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ulitin ko po yun. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman o kumakain niyon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganun alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. No? Sa isang pagkakataon, tinutulungan pa nga niyang tapusin, I pertain to the Apostle Paul, tapusin ang isang panata na may kinalaman sa paghahandog ng mga hayop. Maliwanag na para lamang mapagbigyan ang mahihinang mga kapatid. Alam ba niyo yon? Minsan may mga ginagawa tayo na hindi naman natin dapat gawin, pero ginagawa natin ito para doon sa mahinang kapatid. Naintindihan niyo ba yun? Kakaintindihan tayo? Mamaya maintindihan pa niyo. Papalawakin ko pa yan. Yung, di ba, yung ito, hindi ko naman ito gagawin pero alang-alang sa kapatid, gagawin ko. Nangyari na ba sa inyo yan? Basahin natin yung mga gawa, 21, 17 hanggang 26. Pakinggan nyo, dito makikita nyo, nilalarawan ni Apostol Pablo kung anong ibig niya sabihin. Pagdating sa Jerusalem, malugod naman kami tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami nila Pablo ay nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may ilang libo na ang mga Hudyong danalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. Maraming mga na-convert, dating nasa Judaism, they become Christians. No? Tuwan-tuwa sila. Ayan, kaya pinag-uusapan nila ito. Ha? Mamaya makikita niyo kung bakit, ano nangyari. No? May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang hintil na tumalikod sa kautusan ni Moises. At sinabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Nakita nyo, ha? Ano ngayon ang nararapat natin gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Okay? Ganito ang gawin mo. Meron ditong 4 na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis. Ibig sabihin, may pagtutuli. Ayon sa kautusan. Nakita niyo po yun? Ikaw na ang bahala sa magagastos. At nang sa gayon ay mapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paray, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka pa rin sa kautusan ni Moises. Kasi itong mga taong to, mababa pa ang kamulatan. Ano, hindi na kami susunod kay Moises? Baka umatras sila no? So, itong ginawa ni Paul, parang may semi-compromise dito, no? Pero ang nasa heart niya ay hindi na mawala itong mga taong ito na unti-unting nakakilala na sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy natin ang basa.
Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, yan. Isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain. Ito mga nakakilala na eh. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti. Dugo ng hayop na binigti, ha? At huwag makikiapid. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pag-aahit ng buhok. Pagkatapos, siya ay pumasok sa templo at pinagbigay alam kung kailan matatapos ang taktang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Mula sa binasa po natin, inilarawan po ng kasulatan ang pagdalaw ni Apostol Pablo sa Jerusalem at ang pagtatangka niyang pawiin ang tensyon sa mga mananampalatayang Hudyo. Yun nga yung problema kasi. So pansinin mabuti na ginawa niya ito sa isang individual na paraan. Hindi bilang isang gawain o paraan ng pagsunod sa kautusan. Ganito yun. Gawin natin mas simple pa. Papakita ko sa inyo kung ano nangyari. Merong isang kapatid, niyaya kami sa Pampanga. Niyaya kami sa Pampanga. Pastor, punta ka naman sa amin, dalawin mo kami sa bahay namin. Di pumunta kami, marami po kami. Hindi ko na matanda kung sino yung mga kasama ko ron eh. Sabi niya, punta ka ron kasi naghanda ako, nagluto ako para sa iyo special, sabi sa akin. Gusto ko matikman mo yung inihanda kong pagkain. Di, siyempre, kami naman, excited kami. Ako rin. Punta kami ron, pagkating kwento kami, fellowship kami, naghahanda si nanay. Si nanay po yun eh. Eto na, nakakain na kami. Pastor, dala-dala yung pagkain. Eto po yung niluto ko. Gusto ko matikman ninyo to. Nung mabuksan po to, burong isda po to. Pasensya na po kayo, no? Baka meron pang hindi kumakain dito. Baka hindi pa nag-aalmusal, no? Kasi nung makita ko yung binurong isda, sa totoo po yung pananaw ko, parang suka ng pusa. Alam naman niyo yun, di ba? Sino po nakakita ng binurong isda? Yung iba, may color pa yan, may pula pa. Ito naman, walang kulay. Kaya very natural talaga na parang suka ng pusa. Sabi sa akin, tingnan niyo to ha. Yung kapatid to, mura pa ang pananampalataya, bata pa. Masarap yan, pastor. Sabi sa akin, tikman mo. Inabutan ako ng kutsara. Mula sa kapanganakan ko, hanggang tumanda ako, hindi ako tumikim yan. Hindi naman hindi ako nasanay siguro. Siguro, kung pinalaki kami sa ganun, baka nakakain ako. Hindi nga eh. Di inabot ko yung kutsara. Tikman mo. Sabi sa akin ganun. Tinigman ko. Talagang ano po yun, hindi ko naman pinikit ang mata ko. No? Gising na gising ako. Inubo ko po. Hindi naman siya pangit, hindi naman, siguro masarap nga siya, no? Pero parang hindi ako, sabi sa akin, masarap ba? Sabi ko, masarap po. Opo, yun yung compromise eh. Kasi mahina yung pananampalataya ng kapatid ko. Sinabi kong, hindi ako makain yan, ako kapatid, ba't ka naghandaan yan? Baka hindi na umatin ng church yun. Naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin? Ganyan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kasi may mga mahihina pa sa pananampalataya, sa hanay natin. Kaya dapat ingatan sila. Hindi tayo dapat di ba? Kaya, para hindi, masasaktan yung kapatid pag sinabi ko, naku, hindi ako natikim yan. Nungka, hindi ako kumain yan. Grabe yun, para mong dinampot yung pagkain, saka mo tinapon. Hindi ba? Gagalit siya yung kapatid, no? Ganyan po yung halimbawa ko sa inyo, no? So nagpakita siya, si Apostol Pablo, nagpakita ng paggalang sa mga kaugalian at batas ng mga Hudyo. Ngunit nilinaw niya ang mga maling akala tungkol sa kanyang mga turo. Ganun po yun, no? So puntahan natin yung letter B. Aware of certain limitations, no? Halimbawa, pakinggan nyo to, ha? Ngayon, Kapaskuhan. Halimbawa, may kasambahay ka na hindi mananampalataya. Kasama mo sa bahay. Nagtayo ng Christmas tree at pinalibutan ng Christmas light ito. Huwag mong pagalitan. No? Hindi naman kasi niya alam na walang kabuluhan yon. So huwag nyo nang pagtalunan. Huwag nyo nang sisihin. Alam mo ba na masama yung ginagawa mo? Huwag na po, huwag na gano'n. No? Kailangan ituro sa kanya kung ano ang tama ng merong pagtsatsaga. No, ha? Bakit hindi mo siya anyahan sa church para matuto ng wastong kaugalian? Kasalanan mo yan, pinabayaan mo sa bahay siya. Kaya yun natutunan niya, puro pagano. Ikaw naman, ayaw mo noon. Pero hindi natin pwedeng
basta na nating parang hinambalos mo, hindi tama yun, no? So note carefully, no? Ito ang dahilan kung bakit ang mga holidays, tulad ng Kapaskuhan, ay hindi dapat gawain ng mga mananampalataya sapagkat baka mag-iwan ang mga tradisyong ito ng impresyon sa mga naligtas na kay Kristo na kailangan natin ang mga ito. Hindi natin kailangan yon, no? Ang kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kailangan natin. Siya ang dapat kasama natin. Siya ang dapat palagi nating nakakausap sa araw-araw. Siya yung Panginoon na nagligtas sa atin. Siya yung nagbuwis ng kanyang buhay. Walang ibang gumawa niya kundi si Jesus lamang. Kaya ang buong buhay natin, italaga natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos lamang. Ngayong Pasko, anong gugunitain mo? Regalo? Pamasko? Gunitain mo, saan ka nagmula? Ano ka dati? Sino ka? Alalahanin mo yung nagdaan mong kahapon. Tingnan mo, sino ka ngayon? Ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Ikaw ay kamanggagawa ng Diyos. Inalis ka niya sa dilim, dinala ka niya sa liwanag ng kanyang Ama. Isipin mo, tapos ngayon, Christmas, espiritu ng Christmas, spirit ng pananampalataya, espiritu ng pasasalamat sa Diyos, ang dapat natin ginagawa. Amen? Sa akin pong pagtatapos, maging maingat tayo, mga Kristiyano, sa tinanggap nating kalayaan kay Kristo. Ingatan natin ito. Baka tayo muling marahuyo sa gawain ng mga taga-sanlibutan. Alalahanin natin na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Galatia 5:1, ulitin ko po. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ang mga Kristiyanong Hudyo ay tinubos na mula sa pagkaalipin sa kautusan. Alipin sila ng kautusan eh. Kasi sa kanila ang kaligtasan pag sumunod sa batas, sinasabi ng aklat wala makakasunod dyan. Okay? Kaya gumawa ng paraan ang Diyos at itong divine grace na ito dumating sa atin. Yun po yun. So ang mga Kristiyanong hintil ay tinubos din mula sa pagkaalipin. Ganon din tayo. Kung anong kalayaang meron tayo kay Kristo, ay dapat natin panghawakan mabuti at ganito po ang pahabol ni Apostol Pablo sa Galatia 5:13 hanggang 16. Ang sabi niya, mga kapatid, pakinggan nyo, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo maging alipin ng hilig ng laman. Ang Pasko ay hindi kautusan ng Diyos. Ito ay isang tradisyon ng tao. Taon-taon, sa buong mundo, tuwing 25 ng Disyembre, milyon-milyong tao ang sumusunod sa tradisyong ito. Pinag-uutos ng Diyos na huwag sundin ang daan ng mga pagano. Pero karamihan sa mga tao, walang takot sa Diyos at hinahayaan sila ng Diyos sa kanilang mga desisyon. Human beings are free moral agents. Malaya kang sumunod o sumuway sa Diyos, subalit kawawa ang taong binabaliwala ang salita ng Diyos. Ang Pasko ay commercial season. Ito ay tinataguyod, pinapanatiling buhay. Makikita mo ang isang nakabalat kayong Santa Claus sa mga mall. Marami ang nagagalit kapag sinabi mo ang katotohanan tungkol sa Pasko. Ngunit ang espiritu ng Pasko ay ginugunita bawat taon. Hindi para parangalan si Kristo, kundi para ibenta ang mga kalakal ng mundo. Tulad ng lahat ng mga panlilindang ni Satanas, ang Pasko ay isang pagbabalat kayo upang linlangin ang mga naligtas na. Basahin natin yung huling aklat ng Bible, no? Ang pahayag sa 18:4. Ang sabi niya, sabi ni Jesus, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. No? Dapat tayo umunlad
sa isang mas mataas na antas ng spirituality, no? At hindi nababalik sa makalaman na anyo ng mga reliyosong tradisyon. Tandaan natin, malaya kang gawin kung anong gusto mong gawin, pero tandaan mo, haharap tayo sa Diyos isang araw, no? So, ngayong umaga, nais ko pong ibalik natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos. Ama, kulang po ang oras upang ibigay namin sa iyo ang lahat ng mga makalangit na papuri. Sa kabila po nito, Panginoon, kami nagagalak sapagkat yung mga laala ng lumipas na nagbaon sa amin sa pagkaalipin ay kinalag mo, pinutol mo at sinira mo, Panginoon. Ngayon, kami ay malayang mamamayan ng langit. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan at sa iyong pag-ibig. Ngayon, kami malaya na hindi kami matutuksong bumalik pa sa mga ginagawa ng sanlibutan ito. Sapagkat alam namin na ang banal na Espiritu ay patuloy na gagabay sa amin, sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Ama, tanggapin mo po ang taos-puso namin pasasalamat bilang alay namin sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong pangunawa sa aming lahat. Kaya Ama, pinupuri kita at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Tanggapin natin ang bendisyon. Mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, lalo kayong maging masunurin ngayon. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala natin Panginoon Jesucristo at ang lahat ng mga pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay magbatian.